Ito yung papalitan natin sa Mio Salty natin. Yung oil seal, washer, then Nobo crank na bearing. Ito yung bearing ng main axle natin, stick bearing. Ito na rin yung oil seal ng ating primary gear. Yan. Then the first wheel and then the main gear. So wala naman huni ang ating Mio Salty mga kamerks, pero papakita ko sa inyo kung paano ba mini-maintenance at paano ba tinatanggal talaga yung mga huni na yan, yung mga may ingay pagdating sa ating transmission gear. So yan, papakita ko sa inyo lahat kung paano natin papalitan yung mga bearing at mga gearing natin sa transmission. Alright, what's up mga kamerks? So panibagong vlog na naman tayo ng ating paggawa. So don't forget to hit like and subscribe muna sa aking YouTube channel at Dance Mercs. Then ito talaga ang ating gagawin. Wala naman tong sira mga kamerks, pero ang ating transmission, papakita ko sa inyo kung paano talaga yan mini-maintenance. Then paano natin tatanggalin yung huni. So yan, isi-share ko sa inyo dito sa mismong motor ko. Dahil maraming nagre-request sa atin kung paano daw tinatanggal yung huni kahit nagpalit na sila ng bearing. So yan, ito, hugutin muna natin yung primary gear. Ayan yung primary gear natin. So okay naman, smooth naman to, walang problema sa ating Mio. Pero ituturo ko sa inyo paano ba talaga iniisa-isa yan pagdating sa transmission. So yan yung washer natin, yung manipis makapal. Then the first wheel, yan yung first wheel ng ating gearing. Then the conical spring, so yung plate, yan. And then the main gear yan yung pinaka main gear natin. So pagdating naman sa main axle, yan, nililinis lang talaga yan. So napakatagal masira niyan yung mga gearing yan, unless na lang talaga nasiraan kayo ng bearing. Ayan yung gear, sinira talaga niya, then dun lang kayo talaga magpapalit ng pinaka-axle. Ang pinapalitan talaga yung pinaka-bearing sa atin main axle. Yan, luwagan muna natin tong pinaka-ating brake arm para ma-release ang ating preno, para pagka kinabit natin yung ating mags o yung rim set, medyo magaan siya. Tapos gagamit tayo ng 24mm socket para ma-pull natin ito. Pwede nyong initan yan, pero mabilis naman tanggalin yan pagdating sa axle. I-press nyo lang ng ating puller, kailangan lang yan. Then lilinisin lang natin tong ating surface ng ating crank kasi papalitan natin yan ng bagong gasket. So paper gasket yung gagamitin natin dyan. Kung wala naman kayo, pwede kayo gumamit ng silicone gasket o any liquid gasket, pero mas preferred natin yung stock nya talaga, dahil yung paper gasket katagalan yan, mas nagiging intact yan, para iwasan natin yung pinaka tagas. So ito, hinugot ko lahat yung papalitan natin. First wheel, tapos primary gear, so bago lahat yan. Ito yung stick bearing na papalitan natin. So main bearing 6004 yung code nyan. Yan, oil seal sa ating primary gear, tapos yung plate washer na manipis. Yan, ito yung pinaka oil seal natin sa bearing, papalitan natin. Then ito pala sa Nobo crank bearing, papalitan natin. Yan, 24mm nut, 17mm nut sa sigunyal, then slider. Tanggalin muna natin ang ating flange bolt. So yan yung pumipigil para hindi lumabas yung bearing natin. Then oil seal, hugutin natin, re-replace natin. Circlip, hugutin yan. Dapat kabisado nyo rin yan kasi minsan nasisira yung circlip na yan, nadadamage yung ating primary gear. So ganun lang kadali tanggalin yung ating primary gear. Stick bearing, nandyan na yung code 15, 25, 12. Then ito mga kamerks yung ginagamit ko pantanggal ng bearing. So ang tawag dyan is blind bearing puller. Hindi na tayo gagamit ng kandila method o paper method, carton method. So yun kasing ginagawa natin dati, mano-mano. Sasalpakan nyo lang ng kandila para umangat yung bearing. Ito, mas mabilis yung method na ganito kung makakabili kayo ng mga ganitong klaseng tools. So
So malaking bagay yan, napakabilis gamitin, napakabilis tanggalin yung mga bearing. So yan, nakita nyo, ginamitan ko ng heat gun para mabilis natin hugutin yung ating mga bearing, kasi mas nagko-compress yung ating bearing kasi pag ininitan, para mabilis siyang hugutin. Ayan, napakabilis lang. Hindi ko na pinalitan yung sa primary gear na bearing kasi bago naman yung bearing ko na yan, kakapalit lang din yan. Ayan yung circlip, ganun lang, napaka easy lang kabit. So make sure lang din na magki-clip talaga yung pinaka circlip, then replace na tayo ng bagong oil seal natin para maiwasan natin yung tagas, flange bolt. Then bago tayo magkabit ng bearing, make sure lang din mainitan natin yan para hindi siya masikip pagka kinabit natin. Pwede nyo rin yan yung pinaka bearing natin, palamigin natin, tapos yung pinaka crankshell, yun yung iinitan natin para pagka pinasok nyo na ganyan, swak na swak yan, hindi na kayo magpapalo na tulad nito kasi medyo hapit pa siya. Yan, ayan, medyo onting palo lang para mag-swak yung pinaka bearing natin. Palit na din tayo ng ating oil seal. Then ayan, papakita ko yung code para in case na wala kayong mabiling genuine, mapapalitan nyo kasi yung code mahanap nyo yan sa auto supply. Then yan, apply nyo lang ng onting langis yung ating oil seal para malapat nyo na maigi sa ating crankshell. Then yan pala mga kamerks, yung mga umaalog na mag sa likod, ayan yung bearing na papalitan nyo. Kung may 40 kayo, 6004, ganun din naman sa Salty. Yan, Salty yung motor ko, parehas lang yan. Axle, yan. So good na, swabing swabe. Ito yung main gear natin. Then minsan nandyan din talaga yung huni kasi matutulis na yung mga gear. So mabibili nyo yan sa Yamaha around 1,000. Ito naman yung ating conical spring kung tawagin, pero plate, yan yung separator between main axle tsaka first wheel. Yan, kakabit nyo yan. Then ito yung manipis na washer, palitan na natin. So yung kakabit ko pa rin yung stock ko dahil wala tayong nabiling bago. Isa to sa mga importante mga kamerks, huwag nyo kakalimutan ang ating dowel. So yan yung nag-hold ng crank para mag-align siya, crankshell to crank ng ating gearing. Papalitan na din natin, kung tatandaan nyo, nilinis natin yung surface ng ating crankshell, pati ganoon na din sa ating cover. So yung mga bearing natin, pagka once naman may alog yan, re-replace talaga yan para matanggal natin yung huni. Then pag kakabit na natin, applyan muna natin ng onte para makikita nyo kung lumalagotok, kung tama ba yung alignment ng ating bearing. So gumagamit tayo ng yan, Paito. So medyo maselan tayo, medyo pricey tayo sa ating mga langis. Then inaalagaan ko pala yan, every change oil palit talaga ako kasi yun yung tinuturo ko, kasi maintenance nga kung tawagin. So nagpapalit tayo ng engine sa main engine ng oil. So magpapalit din tayo sa transmission para naman maalagaan natin yung mga bearing tsaka yan mga gearing natin, kasi ang mahal talaga mga kamerks. Aaray kayo pagka kayo mismo nagpalit ng ating mga primary gear, secondary gear, first wheel. Medyo pricey siya mga kamerks, kaya medyo ingatan natin pagdating sa ating transmission. Then additional tips lang tayo mga kamerks, yung hose na nakataw-taw sa itaas ng crankshell nyo, ingatan yan, dapat silyado talaga yan. Then itong Nobo crank bearing, papalitan na din natin yan. Then ayan mga kamerks, hindi ko na ininitan tong crank natin dahil baka madamage yung ating pintura, kaya mano-mano na lang tayo naglagay ng langis, then press na lang tayo. Then check nyo na rin pala ito mga kamerks, yung ating torque drive, kasi nandyan din minsan yung huni. Nagpalit nga kayo ng mga bearing sa transmission, pagdating sa torque drive sablay naman. So maintenance nyo rin yan, check nyo yung mga code dyan. Yung ating torque drive nandyan din, para naman matanggal nyo yung huni talaga na hinahanap nyo. Pinalitan ko na rin pala tong nut na 24mm. Makita nyo rin talaga na
mapalitan natin, matanggal natin yung huni na hinahanap nyo. So yan na mga kamarks, pakita ko na yung panggilid ko. Ito yung pulley na ginagamit ko, 13.5 Jisu drive base and pulley, naka-angle na rin yan. So ang gamit ko 8.9, minsan nag-aangkas ako para naman maganda yung response ng aking pulley. Then pinalitan ko na rin ng slider. Yan, dapat magpapalit kayo ng slider pag nagpalit kayo bola, pero okay naman yung bola ko, wala naman siyang alog, kaya hindi ko na siya pinalitan. Yan, dapat lapat na lapat yan sa inyong pulley. So TWH yung ating set sa ating torque drive, then lining, tsaka clutch bell. Yan, lagyan nyo na rin ng magic washer para lumapat sa torque drive yung inyong belt. Pinalitan ko na rin yung 17mm na nut para swabing swabe talaga itong ating Mio. Ingatan nyo na lang din sa paghigpit, dahil pagka minsan nasobrang kayo sa higpit tapos hindi nyo na sampa maigi yung 17mm na nut na yan, baka masira yung pinaka spine o yung thread ng sigunyal nyo. Testing na tayo mga kamerks. Alright, swabing-swabe siya mga kamerks. Well maintained talaga ating Mio Salty. So nakita nyo malinis na yung ating Nobo crank. Alagang ultimate degreaser yan. Lalagay ko yung link below kung anong ginagamit ko panlinis sa ating Mio Salty. Mapapansin nyo malinis talaga yung Salty natin dahil well maintained yan. Every 3 months nililinis ko talaga yan. Change oil, tune up, lahat para naman walang aberya tayo pagdating sa daan. Testing na lang tayo. Ayan, testing na ni Boss Pau. $150 lang ang baon. So testing.